Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, kinumpirma ng International Criminal Court o ICC na kasama na si Senador Ronald Bato de la Rosa sa opisyal nitong listahan ng mga wanted persons ayon sa website ng Korte noong Miyerkules ng gabi, Mayo 13. Ayon sa ICC, si Senador de la Rosa ay kabilang sa 33 akusado na kasalukuyang itinuturing na at large. Sa kanyang profile sa website ng ICC, nakasaad ang kanyang buong pangalan pati na rin ang kanyang petsa at lugar ng kapanganakan. Inilarawan din siya ng ICC bilang isang dating opisyal ng Philippine National Police o PNP na humawak ng iba't ibang posisyon sa Davao Region, naging hepe ng PNP at nagsilbi ring Director General ng Bureau of Corrections sa panahong saklaw ng kaso. Nakasaad din sa profile na ang arrest warrant laban sa kanya ay inilabas ng secret noong Nobyembre 6 ng taong 2025 at isinapubliko lamang noong Mayo 11 ng taong 2026. Samantala, ngayong araw ay ibinahagi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ayon sa ilang mga source, nakaalis na sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Quote-unquote, as of 11:09 a.m., several sources confirmed that Senator Bato is no longer in the Senate premises, but we are still getting official confirmation on the report. Ito ay matapos ang narinig na putukan nitong Miyerkules sa Senado. Ayon naman kay National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag, si Mel Aragon na nasa likod umano ng Senate shooting ay hindi opisyal na miyembro ng NBI kung hindi isa lamang itong volunteer. Kasama umano ito ng mga NBI agents bilang driver na parte ng force multiplier na naatasan na isecure ang tanggapan ng GSIS base sa hiling mismo ni GSIS General Manager Vic Veloso. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nangyaring gulo sa Senado nitong Miyerkules, iimbestigahan kapwa ng pambansang pulisya at ng Senado. Ayon mismo yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., punong ehekutibo, nilinaw na walang anumang direktibang inilabas para hulihin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang anumang kautusan mula kanino para hulihin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Bahagi ito ng video statement na inilabas ng Pangulo kasunod ng nangyaring gulo sa Senado na kung saan ay narinig ang sunod-sunod na mga putok partikular sa ikalawang palapag ng gusali nito. Ay sa Pangulo, nagkausap na sila ni Senate President Alan Peter Cayetano hinggil sa gulong nangyari at sabay na magsasagawaan niya ng investigasyon ang Senado at ang PNP tungkol dito. Uugatin, sabi ng Pangulo, kung sino ang gumawa ng gulo, nagkaroon ba talaga ng enkwentro o ito ba ay bahagi lamang ng destabilisasyon.
Pagtiyak ng punong ehekutibo, hindi gobyerno ang gumawa ng gulo at walang pumasok na tagalabas na sundalo o militar at NBI doon. Paliwanag ng Chief Executive, may mga pulis at sundalo na sadyang doon naka-assign sa Senate bilang bahagi ng security na ipinatutupad sa mataas na kapulungan bukod pa sa Senate Sergeant at Arms. Ang aalamin ngayon, sabi ng Pangulo, ay kung sino ang mga sumubok na pumasok na naging dahilan ng umano ay putukan at kinakalap na ngayon ang lahat ng ebidensya. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-enkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanawagan ng kahinahunan sa gitna ng kaganapan sa Senado. Balikan natin si Alvin Baltazar para sa kabuuang ulat. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa taong bayan na maging kalmado sa harap ng tensyong naganap sa mataas na kapulungan. Ayon sa Pangulo, ang kailangan sa lahat ay kumalma na habang inaalam kung ano ang naging punot dulo ng nangyaring gulo sa Senado kagabi. Sa ngayon, ayon sa punong ehekutibo ay sinisikap ng kolektahin ang lahat ng ebidensya na maaaring makuha kaugnay ng nasabing tensyon sa Senado. Sabayan niyang nagsasagawa ng investigasyon ng pambansang pulisya at ang Senado base na din ayon sa puko sa Pangulo sa kanilang naging pag-uusap ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya habang gumugulong ang pagsisiyasat, sinasabi ng Pangulo na mas makabubuting maging kalmado lang ang lahat. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, full alert status itinaas ng PNP sa buong bansa kasunod ng nangyaring tensyon sa Senado nitong Miyerkules. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala. Walang dapat ikabahala ang publiko kasunod ng pangyayari sa Senado kagabi lalo't on top of the situation ng pamahalaan. Ito ang tinuran ng Philippine National Police makaraang itaas ang full alert status sa buong bansa. Ayon sa PNP, bagamat may mga napapaulat na insidente sa loob ng gusali ng Senado, mananatili itong subject for verification upang maiwasan ang anumang espekulasyon. Pero pinaliwanag ng PNP na ang pagtataas ng full alert ay bahagi ng kanilang standard security protocols at public safety measures. Magpapatuloy naman ang ginagawang pagbabantay ng pulisya sa paligid ng Senado o pamapanatili ang kapayapaan at kaayusan doon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, mahigpit na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay DILG Secretary John Vic Remulla na iprioridad ang kaligtasan ng mga senador matapos umanong tangkaing pasukin ng mga armadong lalaki ang Senado. Sa pagharap ni Remulla sa media pagkatapos ng putukan, nilinaw nito na ang responding security forces kagabi ay hindi para arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Patuloy namang kinakalap ang lahat ng CCTV footage para matukoy ang nasa likod ng shooting incident. We are in the process of determining who is behind this.
We've instructed the GSIS and the Senate building, the Senate staff to secure all CCTVs. Our mission here, the President sent me here, number one, to secure the senators. The President has given strict instructions, secure the senators, whoever they may be. Si DILG Secretary John Vic Remulla. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nagbabala na ang National Capital Region Police Office o NCRPO na aarestuhin nila ang sinumang lalabag sa batas sa gitna ng kabi-kabilang kilos protesta sa paligid ng Senado. Paglilinaw ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin na paiiralin pa rin ng pulisya ang maximum tolerance, ngunit may hangganan ito. Oras kasi na saktan na ang mga nakikilahok sa kilos protesta. Ang mga miyembro ng pulisya ay hindi sila mangingiming ipatupad ang batas at arestuhin ang mga lumabag dito. We will always be observing maximum tolerance. Pag sinabi natin maximum tolerance, kahit na anong sigaw, yung mga ginagawa ng ating mga kababayan ng rally, dinuduro-duro tayo, okay lang. Pero the moment na sinaktan na nila yung ating kapulisan, then that's the time na, of course, we will effect arrest. Si NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mariing kinondena naman ni Senador Win Gatchalian ang insidente ng pamaril na naganap sa loob ng bakuran ng Senado gabi ng Miyerkules, Mayo 13 na aniyay isang tahasang pag-atake sa batas at demokrasya ng bansa. Ayon sa senador, dapat agad matukoy kung sino ang nasa likod ng naturang kaguluhan, kabilang ang mga nag-utos at mga posibleng kasabwat upang mapanagot ang mga ito sa ilalim ng batas. Binigyang diin din niya na hindi katanggap-tanggap ang ganitong uri ng karahasan, lalo na't nangyari ito mismo sa loob ng isa sa pinakamatataas na institusyon ng demokrasya dito sa Pilipinas. Dagdag pa ni Gatchalian na lagay sa panganib ang buhay ng maraming tao sa loob ng gusali, kabilang ang kanyang mga kapwa mambabatas, mga empleyado ng Senado at mga miyembro ng media na naroroon nang mangyari ang insidente. Tinukoy naman ng senador ang naturang pangyayari bilang isang malinaw na kawalang galang at sinadyang paglabag sa umiiral na batas at kaayusan na aniyay hindi dapat palampasin. Sa ngayon, hinihintay pa ang resulta ng investigasyon upang matukoy ang buong detalye ng insidente at ang mga responsable sa naganap na pamamaril. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kaugnay pa rin ng naging insidente sa Senado nitong Miyerkules, nagpahayag ng kani-kanilang saloobin ang ilang mambabata sa Kamara kaugnay ng tensyon at kaguluhang naganap sa Senado. Ayon sa Makabayan Bloc, upang maiwasan ang paglala ng kaguluhan at hindi na maulit ang kaparehong insidente, mas makabubuti umanong sumuko na sa mga otoridad si Senador Ronald Bato de la Rosa. Nakibahagi rin ang Gabriela Women's Party sa kilos protesta na isinagawa nitong Miyerkules upang igiit ang pag-aresto sa senador na nahaharap sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng madugong war on drugs noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Para naman kay Representative Laila De Lima, panahon na umano para ikonsidera ni De La Rosa ang pagsuko upang maiwasan na ang gulo at wala nang iba pang madamay sa tensyon. Mariin din kinondena ng akbayan ang liderato ng Senado dahil umano sa nangyaring kaguluhan. Ayon sa grupo, ang anilay
magulong pamamalakad ay nagresulta upang magmistulang taguan ng isang taong may kinakaharap na warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Giit ng akbayan, hindi dapat magsilbing kanlungan ng isang akusadong umiiwas sa pananagutan ang anumang institusyon ng gobyerno. Samantala, nagbigay pugay naman si Representative Percy Sendanya sa mga mamahayag na patuloy na nag-cover sa kabila ng banta sa kanilang kaligtasan. Aniya, pinipili pa rin ng media na maghatid ng balita ng may tapang at paninindigan sa gitna ng tensyon at kaguluhan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, mas malakas na kampanya kontra fake news ang ipatutupad ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, palalakasin pa ng ahensya ang kampanya laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon na may layuning manira, maghasik ng kalituhan at makasira sa mga institusyon at pambansang interes. Sa pamagitan naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, sinabi ng DICT na patuloy nilang tinutukoy ang pinagmumulan ng fake news at pinalalakas din ang pakikipagtulungan sa mga fact-checkers at lehitimong mamahayag. Ayon kay CICC Executive Director Yusek Aboy Paraiso, may mga lead na sila sa mga pinagmumulan ng ilang fake news narratives at mga network na nagpapakalat nito. Napapansin din umano nila ang pattern kung saan nagmumula sa Pilipinas ang mga fake narratives bago ito pinalalakas o ina-amplify sa ibang bansa at muling ipinapakalat online para magmukhang organic. Magsasagawa ngayon ng close monitoring ang DICT at CICC sa mga posts o content na matatagpuang nanghihikayat na dagdagan pa ang gulo o maghasik ng karahasan. Nananawagan kami sa publiko at mga netizens na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyong online tungkol sa insidente. Sa panahon ng tensyon at pangamba, walang puwang ang pagpapakalat ng mga fake news. Yan ang naging pahayag ni DICT Secretary Henry Aguda patungkol sa fake news at maging sa naging sitwasyon sa Senado. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, hawak na ngayon ng Senado. Ang kabuuan ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Hawak na ng Senado ang impeachment documents laban kay Vice President Sara Duterte. Inihatid kagabi ni House Secretary General Attorney Sheloy Garafil ang House Justice Committee Report No. 261, Resolution No. 989 at ang Articles of Impeachment na siyang tinanggap ni Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza. Hudyat ito ng susunod na yugto ng impeachment process sa ilalim ng Constitution na magbigay daan sa Senado na mag-convene na bilang impeachment court. Paliwanag ni Sec. Gen. Garafil, isinagawa lamang ang transmittal matapos makumpleto ang reproduction, pagsasaayos at verifikasyon ng mga records at kalakip na dokumento ng impeachment na umabot umano sa libo-libong pahina. Nauna nang itinanggi ng liderato ng Kamara ang mga akusasyong sinadya nitong ipagpaliban ang transmittal dahil sa politika. Tiniyak naman ng Secretariat ang integridad at wastong reproduction ng lahat ng record na kalakip ng impeachment complaint. Nakapaloob sa Articles of Impeachment ang mga alegasyon ng misuse of confidential funds, violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, at iba pang impeachable offenses. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Samantala, naghahanda na ang Senado para sa nakatataas na pagdinig matapos magpulong ang mayorya ukol sa mga komite at sa nalalapit na impeachment trial. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, kinumpirma ni Senador Erwin Tulfo na nagkaroon na ng caucus ang Senate Majority upang plantsahin ang chairmanship ng mga komite at talakayin ang mga patakaran para sa pag-upo ng mataas na kapulungan bilang isang impeachment court. Nilinaw ni Tulfo na eksklusibo ang pag-uusap ng mayorya at hindi inimbitahan ang mga miyembro ng minorya sa nasabing caucus kung kaya't hindi ito sumama sa pulong. Nakaalis rin umano siya kahapon bago pa man maganap ang hindi inaasahang mga insidente sa loob ng pasilidad. Kaugnay nito, nagpaabot ng pakiusap ang senador na sana ay wag nang mauwi sa tensyon ang sitwasyon. Una po, sana hindi po ganon. Kung sino man po yung lumusob doon, sana po galangin yung institusyon. Kung meron pong mga tao na galit sila doon, yung mga lumusob o matake, meron silang target, wag naman po yung institusyon. Kasi po, ang institusyon is an institution, it's a government office, institution. So sa akin lang po, paalala, dapat po respetuhin, galangin po, hindi po ginagawang battleground or battlefield ang Senado. Higil naman sa kung anong maaaring asahan sa pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano hinggil sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte, binalikan ni Senador Tulfo ang naging pahayag ng liderato ng Senado. Ayon kay Tulfo, nangako si Senate President Cayetano sa kanyang pronouncement na formal na i-convene ang buong Senado upang magsilbing impeachment court. Inaasahan na formal na magsisimula at magtitipon ang lupon sa darating na Lunes. Well, sa pronouncement po kahapon sa floor, nung may session pa lang, nangako naman po si Senate President Alan Cayetano na kaagad i-convene po ang Senado bilang impeachment court. Meron din po ako nakita ng mga statements po ni Senadora Amy Marcos saying na yun nga, pinag-uusapan po nila kaya po na sila nandoon ay regarding po sa pag-convene ng Senate as an impeachment court. I expect, Sir Ray, na magko-convene kami siguro very soon. Siguro like around Monday po siguro. Si Senador Erwin Tulfo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, 50 pesos per kilo na price ceiling sa imported na bigas umiiral na. Mahigpit na implementasyon nito pinasisiguro naman ng Malacanang. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 118 o ang kautusan na nagtatakda ng price ceiling na 50 pesos per kilo para sa imported na bigas. Iiral ito sa loob ng 30 araw maliban na lamang kung bawiin ng Malacanang ng mas maaga. Alinsunod sa rekomendasyon ng National Price Coordinating Council o NPCC. Ang hakbang na ito ng pamahalaan ay upang masiguro na walang mananamantala sa presyo ng bigas at upang matiyak ang availability ng abot-kayang bigas sa merkado habang pinananatili ang katatagan ng merkado. Ang NPCC ang natasang magsagawa ng review makalipas ang 15 araw kaugnay sa implementasyon ng price ceiling upang magrekomenda sa Pangulo kung dapat ipagpatuloy, i-adjust o alisin depende sa sitwasyon sa merkado. Inatasan naman ng Department of Trade and Industry at Department of Agriculture na makipagtulungan sa DILG para sa mahigpit na implementasyon ng price ceiling. Kung matatandaan, inirekomenda kay Pangulo Marcos ng pagtatakda ng price ceiling sa imported na bigas kasunod ng pagtaas ng gastos sa shipping at farm inputs dahil sa pandaigdigang tensyon na nagdudulot ng pangamba sa posibleng profiteering sa lokal na merkado ng bigas. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Kalsada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, magpapalakas sa digital economy ng Southeast Asia nakatakdang pagtibayin sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Quincy Kahilig. Game changer. Ito kung ilarawan ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Anya kung tuluyan na kasing maipatupad ang DEFA, inaasahang lalago ang digital economy ng Southeast Asia sa $2 trillion pagsapit ng 2030. Palalawigin kasi nito ang digital trade, online payments, artificial intelligence at cybersecurity sa buong rehiyon kasama ang Pilipinas. Dagdag pa ng kalihim, halos plantsado na ang kasunduan at inaasahang mapagtitibay sa ilalim ng liderato ng Pilipinas sa ASEAN ngayong taon. Kaugnay nga nito, hinimok ni Roque ang mga malalaking kumpanya na tulungan ang mga maliliit na negosyante na makasabay sa paggamit ng mga digital platform na malaking tulong sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Bagay na isinusulong din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito ang pahayag ni Trade Secretary Roque sa media conference ng Fintech Alliance PH itong Miyerkules sa Pasay City. Let's try to continue to help our MSMEs so they can level up because most of them are still hesitant to really use the digital space. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, mas malawak na oportunidad sa loob at labas ng bansa ang naghihintay ngayon sa mga migranteng manggagawa. Ito'y matapos pakinabangan ng mga Overseas Filipino Worker o OFW, partikular ang mga nagbalik bansa o repatriate mula sa Middle East ang programang kaalaman na pinagtutulungan ng Department of Migrant Workers o DMW at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay DMW Assistant Secretary Francis Ron de Guzman, karamihan sa mga benepisyaryo ng programa ay mga displaced worker na napilitang umuwi dahil sa sigalot sa mga bansa tulad ng Israel at Lebanon. Sumailalim ang mga repatriate sa iba't ibang pilot courses ng kaalaman program upang mapataas ang kanilang kasanayan. Kabilang sa mga unang binuksang kurso ang caregiving at allied medical skills. Ibinahagi rin ni ASEC de Guzman na marami sa mga dating caregiver ang nag-enroll ngayon sa mga mas mataas na antas ng pagsasanay, kabilang dito ang pagiging paramedic at emergency vehicle service first responder. Binigyang diin ng opisyal na patuloy ang ginagawang tracking ng DMW sa mga nakapagtapos. Layunin nitong talakayin o tiyakin na maignay sila sa mga potensyal na trabaho sa lokal na merkado o sa mas magandang posisyon sa ibang bansa. Isang konkretong halimbawa nito ang mga repatriated caregiver mula sa Middle East dahil sa kanilang mga bagong sertipikasyon at karagdagang kaalaman, marami sa kanila ang nakatakda ng i-deploy at magtrabaho naman ngayon sa Croatia. So yung iba sa kanila, sir, while they already have several years of experience sa caring for the elderly, yung mga ganyan, or caring for those na nagre-recuperate from sickness or illness, yung iba nagsipag-enroll po ng paramedic. Yung iba po ay may NC2 kasi, sir, ang paramedic, merong certification. Meron din, sir, from among them, ang enrollan nila is emergency vehicle service. Ibig sabihin yung pagdadrive ng ambulansya o yung pagsakay sa ambulansya bilang isang paramedic, first responder, parang ganyan. So and then and we were tracking kasi, sir, may mapping din kami, and we were looking at maganda yung combination ng skills kasi if you're multi-skilled, you're multi-certified, there would be more opportunities that would actually be open for you. Example, sir, ang example natin dito, from amongst dun sa mga
dati nating na-repatriate coming from the Middle East, coming from Israel, coming from Lebanon, na caregiver, meron sir doon ay na-employ na-hire, papunta naman po ng Croatia. Si DMW Assistant Secretary Francis Ron de Guzman. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, mahigit 6,000 slots ang inilaan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para sa unang batch ng kaalaman program para sa mga Overseas Filipino Worker o OFW. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, binigyang diin ni TESDA Public Information Office Executive Director Floramel Joy C. Songsong na libre at walang babayaran ang mga sasailalim sa scholarship training na ito. Layunin ng programang maghatid ng upskilling at retooling upang mas mapalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga migranteng manggagawa. Ibinahagi rin ni Songsong na kasalukuyang mabagal ang pagdagsa ng mga aplikante sa programa kung kaya't hinihikayat nila ang mga kababayan natin na agad i-avail ang serbisyo sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa TESDA at Department of Migrant Workers o DMW. Bukas ang aplikasyon at pagproseso ng scholarship na ito sa lahat ng mga TESDA Regional Office sa buong bansa. Ang paglulunsad ng malawakang scholarship program na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nais kasi ng administrasyon na bigyan ng sapat na proteksyon, tulong at bagong mga kasanayan ang mga OFW upang mas maging kompetitibo sila lokal man o pandaigdigang merkado ng paggawa. For this first batch po, ang pagkakabanggit po ay talagang may commitment na ang TESDA ng 6,000 mahigit na mga slots para po sa ating mga OFWs. At yun nga po ang panawagan natin sa ating mga kababayan din. Kasi medyo mabagal po yung pagpunta nila. So, hinihikayat natin ang ating mga kababayan na mag-avail po ng ganitong serbisyo ng tulong na ipinagkakaloob ng pamahalaan sa pamamagitan po ng TESDA at ng DMW. Na talagang bahagi po nung ginagawa ng TESDA sa ngayon ay bilang pagsunod o alinsunod sa ating pong direktiba mula sa ating Pangulo at sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na papalakasin po yung ating workforce para mas maging handa tayo at globally competitive tayo. TESDA Public Information Office Executive Director Floramel Joy C. Songsong. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, hindi muna ipatutupad ng Commission on Higher Education o CHED ang pilot testing ng panukalang Reframed General Education o e-curriculum ngayong academic year 2026 to 2027. Ginawa ni CHED Chair Shirley Agrupis ang pahayag makaraang hilingin ng mga guro, estudyante at advocacy groups na gawing 18 ang GE units mula sa kasalukuyang 36. Sa halip na ngayong taon, ipatutupad na lamang ang overhauled GE curriculum sa taong 2028. There will be no GE implementation across all programs this school year. This is to give us time, especially the technical panel and education, the Department of Education, to analyze and study well the different manifestations. Si CHED Chair Shirley Agrupis. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Samantala, epektibo na ngayong buwan ng Mayo ang bahagyang pagbaba ng singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco. Ayon kay Meralco spokesperson Joe Zaldariaga, ang nasabing bawas presyo na nagkakahalaga ng 0.0151 pesos kada kilowatt hour ay bunsod ng mas mababang transmission charges at mga pagsasaayos ng operational cost ng kumpanya. Kabilang sa mga salik na nagpababa sa singil sa kuryente ang implementasyon ng accelerated refunds, VAT exemption para sa indigenous gas, pansamantalang suspensyon ng GEA All at ang pagbaba ng bayad sa paghatid ng kuryente. Katumbas ang bawas singil ng 3 pesos para sa mga kumukonsumo ng average na 200 kilowatt hours kada buwan, habang 8 pesos para sa mga kumukonsumo naman ng 500 kilowatt hours kada buwan. Inaasahan namin na makakatulong ito kahit na paano, pagamat maliit lang at 1.5 centavos per kilowatt hour, imbis na mas malaking increase sana. Subalit, alam din po natin na kung sakaling merong pagtaas sa inyong total bill, yan po ay dulot na ng konsumo. Ang naging pahayag ni Meralco spokesperson Joe Zaldariaga. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, commemorative stamp series kaugnay sa pagdiriwang ng buwan ng pamana ngayong Mayo, inilunsad ng PhilPost. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Mary Rose Rosero. Bilang pagdiriwang ng pambansang buwan ng pamana ngayong taon, buong pagmamalaking inilunsad ng Philippine Postal Corporation o PhilPost sa pakikipagtulungan ng Filipino Heritage Festival ang commemorative stamp series at official first day covers para sa pagdiriwang na pinamagatang Places of Memory, Places of the Heart, Plazas in the Philippines. Nagtatampok ito ng mga litrato na kuha ni urban planner at landscape architect na si Paulo Alcazaren na may disenyo ng layout ni Jose Antonio Jaime ng PhilPost. Itinatampok ng koleksyon ng ilan sa mga pinakamakasaysayan at pinakamamahal na plaza sa bansa, kabilang dito ang Santa Barbara Plaza sa Iloilo, Bacolod City Plaza sa Negros Occidental, Tabaco Plaza sa Albay, Vigan Plaza sa Ilocos Sur, Tagbilaran Plaza sa Bohol, Zamboanga Plaza sa Zamboanga del Sur na dating Plaza Pershing at kilala rin bilang Plaza Rizal sa Pangasinan at Plaza Roma sa Intramuros, Manila. Ang mga plaza na ito ay higit pa sa mga pampublikong espasyo na kung saan ang mga ito ay patuloy na nabubuhay ang kasaysayan, kultura at komunidad. Ang mga stamps, souvenir sheets at official first day covers ay mabibili sa Post Shop, Manila Central Post Office Compound, Magallanes Drive, Liwasang Bonifacio, Ermita, Maynila. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede pa yakap. Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word,
yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Energy emergency itinuturong dahilan sa pagtaas ng inflation sa Ilocos Norte noong buwan ng Abril. Ang kawangulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Kinompirmar ti Philippine Statistics Authority Ilocos Norte nga ti rason nga panagnato iti 8.1% inflation rate dito'y probinsya ket gapo iti panagnato ti presyo dagiti produkto petrolyo. Karaman dita ti transportasyon ano sidinno kitkitan dito'y ti presyo ti krudo ken gasolina para iti personal nga behikulo dagiti umili. Ngimatupay iti housing, water, electricity and other fuel nga pakiramanan ti LPG, butane, propane, ken kerosene nga pagluto ken araramatan kadagiti gasera. Segon kini PSA Ilocos Norte OIC Chief Statistical Specialist Renz Sanchez, dakkel ti epekto ti energy emergency iti kabuklan nga inflation gapot ta mairaman ditoy dagiti dumapay nga commodity group kas kuma iti makan, utilities, recreational activities ken dumapay. Iti kaudyan nga datos nga inruwar ti Philippine Statistics Authority ngimato iti 7.3% ti inflation ditoy Region 1, ano sa tinno? Ti Ilocos Norte, iti kangatuan. Irinto nga di Ilocos Sur, kat umabot iti 6.2%. La Union, 7.5%. Kan iti Pangasinan, kat 7.4%. Mani po dito syudad Dilawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang AGOO employment rate ng Ilocos Region patuloy na lumalago. Yan ay ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Agtultuloy ti panagsaranta ti employment rate ti Ilocos Region sigon iti Philippine Statistics Authority na PSA. Iti press conference anaanga iti San Fernando City, La Union. Inwargawag ni Attorney Sheila O. de Guzman, Regional Director ti PSA Ilocos Region, anaragpat ti 96.2% nga employment rate ti region iti 2025. Katukad daytoy ti 2.33 million nga employed nga individual. Nangat nga to ni kumpara iti 96.1% nga employment
unemployment rate iti 2024 akatuka ti 2.30 million nga empleyado. Kanayunan itiraytoy, dimuras ti labor force participation rate ng LFPR ti Ilocos Region iti 2025. Sigon kini Regional Director de Guzman, mapatapata 65.3% LFPR ti Region 1 idi napalabas atawan, akatuka ti 2.43 million a Pilipino nga agtawan iti 15 nga agpangato apas sa ti labor force iti resyon. Nangat nga turaytoy ni kumpara iti 64.6% iti 2024 akatuka ti 2.39 million a Pilipino. Manipod aggo o La Union, Glando Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dadako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Fuel subsidy para sa mga transport o para sa transport sector sa Rehiyon 8, ipinamahagi na. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Daisy Balizar mula sa Borongan. Ginti ka nga na ang distribusyon ng fuel subsidy ha sobra 300 nga mga public utility vehicle operator nga driver habugos nga Eastern Visayas ha ilaruman programa ng Department of Transportation nga Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ano sabi nga ayuda ni gimpaagi ang mga cheque para sa mga transport group. Labot lahan sobra 2,000 nga mga individual nga direkta nga makarawat pinaagihan ira online payment account. Sumalakan LTFRB 8 Regional Director Gualberto katuyuan han programa hay larumiton Administrasyon Marcos nga maibanan ang kakurian han transport sector kontrahan sige-sige nga pagitaas ang presyohan la na merkado. Laki pa ton mga benepisyaryo amon mga tsuperhan bus, minibus, jeepney, UV Express, pati na mga TNVS sa bugos nga rehiyon. Parte inihan mas ginpahiluag nga programa ng gobyerno agud may pabilin nga barato nga maupay ang serbisyo han pampubliko nga transportasyon han nasod. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Balizar mula sa Borongan. Puntahan naman natin ang Sogod. Inflation sa Southern Leyte sumirit sa 8.2% noong Abril 2026. Ang gabong ulat ihahatid naman sa atin ni Jevic Epiz. Mipaspas ang pagsaka sa inflation rate sa Southern Leyte ni atong Abril 2026 nga niabot sa 8.2% base sa datos sa Philippine Statistics Authority. Mas ubos kini kumpara sa 8.5% nga inflation sa Eastern Visayas, apan mas taas kaysa sa 7.2% nga inflation sa tibok nga nasod. Kiniusab ang labing taas nga inflation rate nga na-record sa lalawigan sukad pa ni atong 2022. Matod ni Eutemio Livado Jr., Chief Statistical Specialist sa PSA Southern Leyte, nga dakong hinungdan sa pagsaka sa inflation ang pagtaas sa presyo sa transportasyon nga niabot sa 39.4% o ang pagsaka sa presyo sa krudo. Nakaapekto usab sa inflation ang pagsaka sa presyo sa pagkaon nga niabot sa 5.9% o kuryente nga misaka sa 9.3%. Samtang na-record usab ang 8.6% nga inflation alang sa bottom 30% income households ni atong Abril 2026. Ang Consumer Price Index kon CPI na-record sa 132.9, samtang ang Purchasing Power of Peso o PPP anaa sa 0.75 centavos. Bisan pa sa pagsaka sa inflation, naglaom gihapon ang PSA nga mokunhod kini sa umaabot nga mga bulan tungod sa gilauman nga rollback sa presyo sa gasolina. Bisan pa niini ang Southern Leyte, mao ikatulong adunay pinakaubos nga inflation rate tali sa unom ka lalawigan sa Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jevic Epiz mula sa Sogod. Dumako naman tayo sa Mindanao. National Farmers and Fisher Folks Month Celebration, pinangunahan ng City Agricultural and Productivity Office.
Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Malampusong gibuksan sa Cagayan de Oro ang selebrasyon sa National Farmers and Fisherfolks Month karong bag-o sa pagpangulo sa City Agricultural Productivity Operations Office o APO sa City Hall Mini Park. Subala ni City Agriculturist Engineer Bernie Daba Jr., adunay display sa mga lagutmon, seedlings ug preskong produkto gikan sa lain nga farmer associations nga magpadayon hangtod sa katapusan sa Mayo. Girepresentar ni City Administrator Attorney Roy Hilario Raagas si Mayor Clarix Uy ug gipasalamatan niya mga mag-uba ug mangingisda sa ilang kalig-on ug sakripisyo alang sa dakbayan. Mituno og financial grant ang Foundation for the Philippine Environment o Rare Philippines ngadto sa Kiraba Fisherfolk Association ug Tablon Active Small Fisherfolk Organization. Nagapud-apud usab ang APO og agricultural input sama sa water pump, sprayers ug pesticides sa mga benepisyaryo. Kini ang balita sa pagpasidungog sa atong mga bayaning mag-uma ug mangingisda. Gikan sa Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, kini si Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga. Ilang agri at fishery students sa Zamboanga City nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa lokal na pamahalaan. Narito si Shirley Espino para sa balita. Recibía el de la cheque de scholarship na cantidad de 20,000 de peso el cuantos mga estudyante de colegio kita sa kakurso relatado na agriculture y fishery. Ya conducir recientemente la distribución de ayuda financiera del gobierno local na conference room del City Hall que encabeza el alcalde Kimber Olaso. Esta ayuda como parte del scholarship program del LGU bajo na Ordinance Number 631 o el Scholarship Grant for Agriculture, Forestry, Fisheries, Agriculture and Biosystems Engineering, and Veterinary Medicine kita dali ayuda ng mga estudyante na kantidad de 40,000 de peso para na suporta na edukasyon kada anyo. Mismo ang City Agriculturist Arben Magdugo, Elia presenta ko ng 70 beneficiaryo kita komposita 51 mga estudyante del Western Mindanao State University, 23 estaba na sa Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, esta syudad. Desde na Orpi Zamboanga iyo si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Pumunta naman tayo sa Butuan, huling inspeksyon ng billeting quarters at playing venues isinagawa bilang paghahanda sa Palarong Pambansa 2026. Narito naman ang balitang ihahatid sa atin ni Dayanara Hake. Nagpahigayon ang Technical and Facilities Cluster sa ilang final inspection sa billeting quarters of playing venues kagahapon Mayo 13 aron masiguro ang hingpit nga kaandam alang sa Palarong Pambansa o Palaro Tuag Sur nga magsugod sa Mayo 24, 2026. Ang inspeksyon gipanguluhan ni Cluster Head Engineer Linda Buker sa Provincial Engineering Office, uban nila ni Undersecretary Malcolm Garma sa Department of Education, Governor Santiago Cane Jr., Vice Governor Patricia Ann Plaza, 2nd District Representative Adolf Edward G. Plaza, ug 1st District Representative Alfelito M. Bascog. Gisusi pag-ayo sa team ang kahimtang sa billeting quarters, lakip ang sanitasyon sa kusina, mga comfort room, supply sa tubig ug kuryente ug kinatibuk ang kaandam sa akomodasyon aron magarantiya ang kaharuhay ug kaayuhan sa mga atleta ug mga delegado. Ang mga playing venue gisusi usab pag-ayo aron masiguro ang compliance, functionality ug pagkaandam niini alang sa mga kompetisyon ug opisyal nga kalihukan sa palaro. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Hake mula sa Butuan. Dadako naman tayo sa Iligan. Iligan City LGU tinututukan ang pagtatayuan ng sanitary landfill facility para sa modernong solid waste management. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Sheriff Timhar Habib Majid. Tinututukan ngayon ng pamahalaang palunsod ng Iligan ang pagtatayo ng sanitary landfill facility sa Barangay Pugaan bilang tugon sa lumalalang problema sa basura sa lungsod. Ayon kay City Chief of Staff Jules Vern Padilla, unti-unti nang naisa sa katuparan sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Frederick Siao ang proyekto kung saan kasalukuyang inaasikaso ang pagbili ng 22 ektaryang lupa para sa pasilidad. Sinabi rin niyang mahalaga ito dahil umaabot sa mahigit 100 metrikong tonelada ang basura ng Iligan kada araw. Itinuturing naman ni Padilla na isang legacy project ng administrasyon ni Siao ang naturang hakbang tungo sa mas maayos at makakalikasang pamamahala ng basura sa lungsod. Tinatayang nagkakahalaga ng halos 25 milyong piso ang proyekto kung saan mahigit 16 na milyong piso na ang naunang naibayad ng lokal na pamahalaan. Kasalukuyang nasa planning at permit stage pa ito at kailangan pa ng pag-aproba ng Department of Environment and Natural Resources o DENR bago masimulan ang konstruksyon. Mula sa Radyo Pilipinas Iligan, ito si Sheriff Timhar para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang segmentong Regional News. Dadako na tayo sa balitang negosyo at kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Drizel Nanyong. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game-ready ang gadget, charge smart, not hard. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Ang Pilipinas Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Muling isinailalim sa red at yellow alert ang Luzon gaya ng Visayas Grid ngayong araw dahil sa mataas na demand ngunit manipis na supply ng kuryente. Alas 4 ng hapon hanggang alas
alas 10 ng gabi, epektibo ang red alert status sa Luzon Grid habang alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi naman sa Visayas Grid. Yellow alert ang iira sa Luzon at Visayas Grid mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, masusundan naman ito ng alas 9 at alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Nabatid ng 17 na planta ang bagsak at 14 na ang may derated capacity sa Luzon Grid habang 11 na planta ang bagsak at 12 na ang derated capacity sa Visayas Grid. Dahil nakataas ang red alert sa dalawang grid, asahan na ang pagpapatupad ng rotational brownout upang mapagkasya ang nalalabing supply ng kuryente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP kasabay ang pagbaba ng transmission wheeling rate at auxiliary service na aabot sa 15 centimos kada kilowatt hour ang ibababa ng transmission rate ngayong buwan. Ang transmission wheeling rate ay ang sinisingil ng NGCP para sa kanilang serbisyo sa paghahatid ng kuryente, habang ang auxiliary services ay ang ipinapasang singil mula sa reserve market at mula sa mga provider na may kontrata sa NGCP. Pero paglilinaw ng naturang transmission company, hindi sa kanila napupunta ang bulto ng siningil sa mga consumer kundi hindi sa mga power generator. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Game changer, ganito inilarawan ng Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement or DEFA. Ipinaliwanag ni Roque kapag tuluyan ng naipatupad ang DEFA, inaasahang papalo sa $2 trillion ang halaga ng digital economy sa Southeast Asia pagsapit ng taong 2030. Palalawigin kasi ng DEFA ang digital trade, online payments, artificial intelligence at cybersecurity sa buong rehiyon kasama ang Pilipinas. Dagdag pa ng kalihim, halos plansyado na ang DEFA at inaasang pagtitibayin sa ilalim ng lideratato ng Pilipinas ang ASEAN ngayong taon. Kaugnay nga nito, hinimok ni Roque ang mga malalaking kumpanya sa bansa na tulungan ang maliliit na negosyante na makasabay sa paggamit ng digital financial platforms dahil malaking tulong ang mga ito sa pagpapalago ng negosyo, bagay na isinusulong din ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ipinahayag ito ni DTI Secretary Roque sa kanyang mensahe
mensahe sa media conference ng FinTech Alliance Philippines nitong Miyerkules sa paglulunsad ng Manila Tech Summit 2026 na gaganapin sa July 28 to 29 sa Pasay City. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Huwebes, 14 ng Mayo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 pesos and 51 cents. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 39 centavos. Ang Singaporean dollars ay nasa 48 pesos and 36 cents. 4 centavos naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 9 pesos and 6 cents ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 pesos and 86 cents. Ang British pounds naman ay katumbas ng 83 pesos and 20 cents. Nasa 72 pesos and 7 cents ang euro, 44 pesos and 88 cents ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 16 pesos and 39 cents. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ako po si Drizel Nanyong para sa Radyo Pilipinas World Service. Samantala, antabayanan ninyo po ang ating segmentong sports balita na ihatid sa atin ni Leo Magpayo. Sa pagbabalik ng ating programa, Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game ready ang gadget, charge smart, not hard. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Nakakuha na rin ang talking text ng matagal nitong hinahanap na opensa mula sa mga local players matapos kumamada sina Calvin Oftana, R.R. Pogoy at Jason Castro para tulungan si Ball sa 96-93 panalo kontra NLEX. Dahil dito, napilit nila ang do-or-die Game 2 sa PBA Season 50 Commissioner's Cup quarterfinals sa larong ginanap sa Ninoy Aquino Stadium. Matagal nang naghahanap ang tropang 5G ng karagdagang scoring option sa likod ni Ball at nitong Miyerkules ng gabi, sabay-sabay na umangat ang kanilang veteranong trio. Lahat sila ay nagtala ng double figures at nagsilbing sandalan ng rumatsyada ang Road Warriors sa second half. Umiskor si Pogoy ng 12 sa kanyang 15 puntos sa third quarter habang nagambag si Oftana ng 19 na puntos. Si Castro naman ay may mga clutch baskets sa dulo at nagtapos na may 13 puntos.
Ayon kay TNT head coach Chot Reyes, ito ang unang beses ngayong conference na sabay-sabay naka-double figures sina Calvin, RR at Jason. Si Ball ay nananatili sa kanyang dominanting forma, 34 na puntos, 14 na rebounds at 3 blocks. Nagpakita rin siya ng composure sa huli matapos maipasok ang 3 crucial free throws at gumawa ng malaking depensa sa potential game-tying 3 ni KD Lalane sa buzzer na kanyang nabaliwala sa pamamagitan ng contest. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa isa pang laban sa PBA, nagpilit din ng do or die ang Magnolia matapos talunin ang Meralco 95-89. Bagamat umabot sa 19 na puntos ang kanilang lamang bago na ubos, nagawa pa rin kumapit ng hotshot sa dulo. Naging susi si Jerome Lastimosa na bumawi sa 2 mintis na free throw sa huling 20.5 segundo. Kinuha niya ang sariling offensive rebound na nagbigay sa kanya ng panibagong trip sa linya matapos ang foul ni Chris Newsom para sa 93-88 abante. Naitabla pa ng Meralco sa 93-89 matapos ang split ni CJ Cancino, pero agad tinuldukan ni Paulie ang laban sa 2 malalamig na free throws para sa final score na 95-89. Bago nito, sinubukan pang isalba ni Newsom ang Bolts sa isang malakas na atake sa rim sa huling 22.6 na segundo, 91-88. Naibigay pa niya sa pansamantala ang kalamangan sa 84-83, pero agad sinagot ng Magnolia sa free throw ni Lastimosa at malaking tres ni Clint Chapman. Sa panalo, ginaya ng hotshots ang naunang resulta ng TNT, parehong tries-to-beat teams na nanatiling buhay sa quarterfinals. Nanguna si Chapman para sa Magnolia na may 21 puntos, 12 rebounds at 2 tres. May 17 puntos si Lastimosa, habang tinanghal na player of the game si Ian Sangalang na may 10 puntos at 3 rebounds. Nagdagdag si Rome De La Rosa ng 11 puntos. Sa panig ng Meralco, hindi pa tapos ang kanilang kampanya dahil hawak pa rin nila ang twice-to-beat advantage bilang number 4 seed. Pinangunahan sila ni Newsom na may 23 puntos habang may 16 na puntos at 6 na rebound si import Marvin Jones. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kinumpirma ni Philippine National Volleyball Federation o PNVF President Tony Boy Liao na magsisimula na silang magpadala ng imbitasyon sa iba pang university players at Premier Volleyball League o PVL free agents matapos umatras ang core ng Alas Pilipinas Women sa paglahok sa Asian Volleyball Confederation o AVC Women's Volleyball Cup 2026. Kinumpirma ni Liao na tumanggi sa paunang imbitasyon ang Alas Women na pinangungunahan ni Team Captain Gia de Guzman. Una nang inihayag ng PNVF noong nakarang buwan na inimbitahan nila ang core na naglaro sa 2025 Southeast Asian Games. Kasabay nito, ibinahagi rin ni Liao ang malaking dagok sa national team, ang pag-upo muna ni Coach Tai Bundit sa loob ng humigit kumulang 2 buwan matapos maaksidente sa Bangkok, Thailand noong weekend. Dahil dito, inaasahang hindi makakaupo si Bundit sa coaching staff ng Alas, Pilipinas para sa nalalapit na AVC Nations Cup sa Candon, Ilocos Sur. Sa ngayon, bukas ang PNBF sa pagbuo ng bagong lineup mula sa collegiate standouts at PVL free agents upang matiyak na makakapagpadala pa rin ng koponan sa international tournament. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Buong kumpiyansa si Olympic gold medalist Heidelin Diaz Naranjo sa kinabukasan ng Philippine weightlifting, lalo na matapos ang panibagong tagumpay ng 19 anyos na si Albert Ian de los Santos. Patuloy ang misyon ni Diaz Naranjo, ang kauna-unahang Olympic gold medalist ng bansa, sa pagbabahagi ng kanyang kaalaman sa weightlifting sa pamamagitan ng mga speaking engagement, clinics sa iba't ibang probinsya at pagtuturo sa University of the Philippines, Diliman. Sa kabila ng punong schedule, sinisiguro ng 35 anyos na atleta na maipakita ang suporta sa mga batang lifters, kabilang si De Los Santos. Nandun siya sa 33rd Southeast Asian Games noong nakarang taon nang masungkit ni De Los Santos ang silver sa men's 71 kg division, kung saan nagtala rin ito ng bagong juniors world record na 186 kg sa clean and jerk. Ngayong buwan, nasa Egypt si Diaz Naranjo bilang kinatawan ng International Weightlifting Federation o IWF Athlete Commission, pero hindi niya pinalampas ang pagkakataong suportahan ang kapwa Pilipino. Saksi siya ng muling maghari si De Los Santos sa IWF Junior World Championships, kung saan binasag nito ang sarili niyang record matapos buhatin ang 187 kilograms sa clean and jerk para sa gintong medalya. Isang proud moment ito para kay Diaz Naranjo, hindi lang dahil sa panalo, kundi dahil ang kanyang asawa at coach na si Julius Naranjo ay bahagi rin ng coaching team ni De Los Santos, kasama ang ina nitong si Diwa. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, mula sa malalim ng pagkakaiwan, rumatsyada ang Pasig City para pigilan ang Bataan 97-91 sa overtime sa Inares Center, Montalban para patatagin ang kampanya nito sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL 2026 season. Nag-drive si Aaron Estacio sa huling 38.9 na segundo ng regulation para itabla ang laro, bago muling umarangkada sa extra period kung saan nagdagdag siya ng 4 puntos upang kompletuhin ang comeback mula sa 15-point deficit. Umangat ang Pasig sa 3-1 record sa round-robin eliminations ng 28-team 2-division tournament. Hindi rin nagpahuli sina Jacob Galicia at Warlo James Batak na parehong nagpasiklab sa rally ng Pasig. Mula 56-71, bumalik ang momentum matapos ang magkakasunod na tres ni na Gerald Bautista at Buenaventura Raflores para itabla sa 78 all. Sa overtime, naghulog si Batak ng 4 na free throws kontra sa triple ni Hubert Cani, habang si Galicia ay nagtala ng 16 na puntos, 12 rebounds at 2 steals. Dating Pasig starter na si Chito Jaime kasama si Cani ay nagkombina para sa 4 na puntos upang ilapit ang Bataan sa 82-80, pero muling sumalaksak si Estacio para itulak ang laro sa overtime. Tinanghal na best player si Estacio matapos magtala ng 14 na puntos, 8 rebounds, 3 assists at 3 steals. Nagambag si Batak ng 12 puntos, 7 rebounds at 5 assists, si Raflores ng 11 puntos at 7 rebounds, at si Keith Pido ng 11 puntos, 5 assists at 4 na rebounds. Para sa Bataan na nalasap ang ikatlong sunod na talo matapos magsimula sa 3-0, nanguna si Cani na may 20 puntos, 8 rebounds, 3 steals at 2 assists. May tig-15 puntos naman sina Alfred Flores at Jaime, habang nagdagdag si Chris Javier ng 10 puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala,
Nagbabalik na po si Steph Vicente. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang balitang sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Ocias at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Drizzle Nanyong. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Syempre, pinasasalamatan din natin ang mga naghatid sa atin ng segmentong balitang negosyo at kalakalan na si Drizzle Nanyong at ng segmentong balitang sports na si Leo Magpayo. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account page at channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.